hello world, hello Philippines! Kamusta naman ang Luzon, Visayas, and Mindanao? Of course, this is your host, Marlene Crag, at Kamusta Ka Bagong Pilipinas, ang bagong talk show ng bayan. Of course, stay tuned kayo dyan kasi ang topic natin, syempre, nakuha pa rin excerpts from the SONA 2025. Pero ang tanong, Pilipinas, nasaan na ba tayo? Pilipinas ngayon, usapang totoo pag-uusapan natin ngayon. So of course, with me today are my beautiful co-hosts, Miss Ana Duchier and Miss Alma Antonio. Miss Ana? Ayan! Hello! Magandang araw sa ating lahat at welcome dito mga ka-OFW and seafarers! Kamusta ka bagong Pilipinas po? Ang ating usapan ngayon ay medyo politics tayo ngayon at kaya stay tuned lahat ng ating mga kababayan dito. Alma? Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Alma Antonio ng host ng Kamusta Ka Bagong Pilipinas, ang talk show ng bayan. Miss Marlene? Yes, of course. Hindi kompleto ang Kumusta Ka Bagong Pilipinas kung wala tayong guest. Yes. Ang ating guest ay ang aking magandang partner. So, si Dr. Conrado S. Pereras. Tawag ko sa kanya, Conrad. Alam nyo ba, siya ay marketer by profession, entrepreneur by choice, advocate for life, on environment and wellness, governance, at Eastman Kodak Company. Okay, siya rin ay chairman and CEO at various non-profit organizations. Chairman din siya and CEO for various profit companies and certified wellness practitioner and professional teaching at fellow of the Institute of Corporate Directors. Siya rin ay bank economist at PCI Bank at top executive. All right. So, meron din tayong former seafarer na Yes. guest. Magiging suki na rin natin siya. And siya po ay again, Mr. Mark Lester Malandaya. Of course, 10 years na MST Thom Ship Management. Nagtrabaho siya doon bilang chef mate. And hindi lang chef mate, kundi he's also, messman dati. Yes. Pero by profession, he is an international chef. Ayan, dapat imbitahin niya tayo. O pwede kang magluto sa bahay namin. Yes, pwede. At siya po ay tumakbo and naging aspirant siya last election, 2025, bilang gobernador ng probinsya ng Misamis Occidental. You wanna say hi, Mark? Hello, good morning sa lahat na nakikinig, sa lahat ng hundod. Ma'am, Sir Ma'am Eileen, Sir Conrad, good morning. Ma'am, good morning. Napaka-polite Yes, good naman. morning. Conrad, you wanna say hi to our televiewers? Well, MK, thank you very much for inviting me once again. Ako'y natutuwa at parang nanumbalik yung ating pinagsamahan sa radio broadcasting. Yeah, hindi nyo alam si Sir Conrad ay naging co-host ko sa RJ. Focus lang. Partner in crime. Ayan. So, yung ating topic po, siyempre, tapos na po yung SONA, pero marami nagsasabi, ang SONA mo, SONA ko, SONA nating lahat. Pero ang tanong ng karamihan, nasaan na daw tayo sa Pilipinas? Kasi 3 taon na lang yung natitira para kay PBBM, di ba? So parang sabi nila, the administration is running its clock Yes. out. 3 years na lang natitira. So, gusto nila na sana ma-prove ng administration, lalo ng mga departments na in charge dyan, na hindi lang more than promises and speeches. Yes. Okay? So, Okay. anong masasabi nyo ngayon punta muna tayo sa ating guest, of course. So, Mark, sabi nila, our nation is drowning. Okay? So, yung drowning, paano bang Tagalog ng drowning? Nalulunod na? Lunod. Pero wala nang tubig ngayon. Sometimes, literal. Lunod tayo mamaya sa pag-ibig. Oo. Yeah. Literal lang yon. Sometimes it can be said literal. Pero for the past few weeks, di ba, lunod talaga ang NCR and katabing provinces, di ba? Lubog. So, Kaya para sa mga kababayan nating OFW, ayan, dumaan po kasi si Krising,
si Imong? Dante, Dante. at si Emong. Ayan, nalubog ang Pilipinas sa baha. Alam mo ba kung bakit Tatlo. nalulubog? Oh. Kasi ang Sierra Madre, kung makita mo from the top view, I'm sure you have seen it, yung natural shield natin against typhoons and storms, ay marami nang nangyayaring illegal logging and mining, kaya nakakalbo na po. Na alam niyo ba kung bakit tayo nagkakaroon ng flooding sa NCR? According to architect Palafox, sabi niya 4,600 metric tons per second pag ang lakas ng ulan coming from the mountains bumababa sa Pasig River. Eh yung basin natin is Pasig River. Okay? Some parts of Bulacan may 400 lang ang nakakatch niya. So yung so yung 6,000 talaga sa NCR. Kaya sabi niya maraming presidente na daw ang nakausap niya, including PBBM, na magkaroon talaga ng spillways talagang bigyan ng how do you call this, attention. Kasi kahit mag-drainage tayo buong mag-ara, maglinis ng drainage, kung kulang naman yung catch basin natin. Yes. 'Di ba? Okay, so ano masasabi mo? Si Alma muna. Alma. Kasi Alma, ikaw na-flood ka eh. Ay, Nagkaroon oo. ng... Kasi ako nakatira ako in between Pasig and Cainta. So, yung Pasig okay naman dati pag bumaha, isang araw lang nawawala na eh. Kaso nasa boundaries ako ng Cainta. So, dami kami. Yung kalsada, baha talaga. So, ayun, nananawagan ako sa mga kung sino sa mahawak ng Cainta, local government. Sana maayos naman yung baha dyan. Dahil lahat ng villages dyan, like Village East, Vista Verde, yung along Felix Avenue, talagang baha yan. So, ang tagal humupa ng hindi kami makalabas almost 1 week. Hindi mo kami makabili ng ng pagkain. Wala pa naman kaming bigas nun. Yes, you wanted to say something, Conrad? Yeah, I'm not too happy with the comments that the country is drowning. Actually, probably flooded with opportunities. Parang si Miss Alba. But I think since this is SONA, I think for once the president was put on the hot seat, literally the SONA. But today, I'd like to comment on the true state of the nation from the Correct. perspective of an economist or probably as an advocate. So I'll comment along the way, but I'm very happy that the president has finally realized the problems of the country and he started with an assessment of where we are and more importantly, sinabi niya, tapos na yung pamumulitika, let's get back to work. And I think that's the main message of the president. O nga, yun ang gusto ko sa parte na yun na yung sinabi rin niya, lumabas yung pangil niya kaunti. Yung sabi niya na, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Basahin ko ha. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan na nating nalunod at nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo na sa mga anak natin na magmamana ng mga utang nyo kasi hiram na naman tayo para sa mga Tuwing may spillways. bumabagyo, hindi lang may nalulunod, may namamatay. So nakakatakot kapag may bagyo ang ating bansa. So dapat gawan talaga ng paraan ito. Pero alam mo, pag may mga sakunang ganyan, paminsan-minsan, ma-realize natin kung ano talaga ang tunay na kalagayan natin. So, we can prepare for the future. And I think I heard the president say, we're not only building for today, we're also building for tomorrow. So, Yeah. it's good that he's taking care of the most immediate needs, but he's also thinking of laying down the foundation for the future. And good news is the World Bank is also gonna help us on that problem. Okay. How to take care of our floodways Of or course, yung mga... when you talk of the World Bank, I'm always suspicious. There's always strings attached. No? Yeah. And Anong that's what we motivation should do. nila para Yes. pahiraman tayo? O tell me nga, being a economist. No, the World Bank is in charge of the World Economic Order. So therefore, hindi isolated yung pagtulong sa Pilipinas. So siyempre, when you point your finger to someone else, there are 3 other fingers pointing at you. So may mga interests World Bank that is good for everyone.
But I think what's important is they decided to come here and help the government to alleviate itself from the current situation. No? And Bilang economist, ano sa palagay mo para madali lang maraming nagpapautang sa atin, Japan, papahiraman tayo and other countries. Pero yung corruption, sila ba mismo ang magtatalaga ng tao para i-accounting yung inutang natin? I don't think corruption comes from the World Bank. Corruption no, not comes from them. from within. Eh. Correct. It's built into the system, and I think since the president has brought it up in the open, Yes. it's a sounding bell for everyone to toe the line. And I hope it's not just a message. I hope it has more teeth and muscle to really get it done within the 3-year time frame. No, it's Yeah. not easy. What is easy anyway? Pero parang inassure niya tayo, di ba? Sa SONA niya na siya na ang wala daw lalabas na mga pera, lalo na kung hindi papasa doon sa mga plano niya na for the developments of the Philippines. Narinig niyo rin Yes. yun, yes, yes. So, and not those exact words, pero pinaraphrase ko lang. the real problem with corruption is if there is a 100% money brought into the system, kung lahat yon pupunta sa project, that's the best. But I think, I don't know the numbers now, but if only 50% is going to the project and 50% is going to the pockets Yeah. of the players, Yeah, I watched that our president na sinabi nga niya na umuutang tayo para i-corrupt ng mga politician. It's not right, sabi nga ni BBM. At saka sabi niya, alam naman natin na ilang porsyento Oo. ang matitira. Oo. Kaya hindi tayo nangungutang para sa mga project. Nangungutang daw tayo Para para, sa bulsa. sa corrupt ng mga politician. Yan ang sabi ni BBM. I Oo. watched that. Napanood ko po yun. Mahiya naman kayo. Oo, yun, di ba? Tapos saan siya nakatingin nun? Doon, di ba? Sino mga audience doon nun? Saan siya nakatingin? Yeah, dapat wag na baka solusyonan niya. Oh, sabi nga dapat tinuro niya na sa harapan lahat no? So, ikaw, Mark, ano masasabi mo? Lahat naman ng problema may solusyon. And then, kailangan solusyonan. And then about SUNA, pulido lahat yung sinabi ni Mr. President. Yes. Mahal na mahal ni Mr. President Bongbong Marcos ang Pilipinas. Yes. Totoo ka dyan. Oh, Yeah, ramdam kaya- naman natin. Yes. Pero paano Yeah. natin mababantayan ang mga corruption na yan, no? Sana maibsan na yan at mahiya naman sila. Wala ba silang moral obligation or patriotic feeling para sa country natin? Yung gusto ko sana na, wag muna tayong mga rakot. Subukan muna natin na ibigay lahat yung pera para sa pag-ayos dyan mga floodways na yan at spillways na kailangan natin. Kaya, Yes. Sir Conrad, like sa ibang country, no, like Japan, pag nagkaroon sila ng corrupt, like talagang fired sila, bakit dito hindi ma-actionan yung mga ganong problema sa ating mga politics? siyempre, you have to look at who the players are, no? Who are crafting the laws against corruption. They're there. I'm not accusing Yeah. anyone in particular, but it takes two to tango. Eh. Sometimes tayo as citizens, meron din tayong fault, meron din tayong role. Correct. So kung walang corrupt, wala rin nako-corrupt, di ba? Akala ko, pag walang corrupt, walang gobyerno. No, kasi tayo, we are so dissatisfied with the services. And the only way to speed it up is to pay under the table so that you get what you want. Sabi nga nung isang kaibigan ko, dito sa Pilipinas, kung gusto mo ng magandang service, mag-tip ka muna. In other yeah. countries, if you get good service, then you put the tip. Di ba? Ay, baliktad sa atin. Tip ka muna para may serbisyo. Yes. That's right. Oh, wow. Yun na nga Pero as bilang Pilipino, tayo kasi nagbibigay ng isip corruption Yeah. kasi nagpapabayad tayo sa boto natin eh. Yes. Miss MK,
siguraduhin mo lang pagkatapos ng broadcast na to, makakauwi pa ako. Di naman. Usapang totoo po lamang. Oo, Kung ano yes. lang opinion po namin sa nasa loob lang namin bilang Pilipino. Oo. Pero isa lang ang presidente ko. I mean, I still sustain him as my president. You know, and I'm sure he means very well. That's why nga nagulat lahat eh. Pati mga kaibigan ko makapink nung nag-uusap-usap kami sa peninsula, sabi nila, in fairness, gusto ko yung sinabi, mahiya naman kayo. No, but I think there was a complete change in the way the president started to talk. Yeah. He addressed the needs of the people. He used the correct language where he can be understood. Yes. And hindi naman salitang kanto yung ginamit niya. Hindi, maganda nga educated, eh. educated Ang ganda ng Tagalog. tono eh. na Tagalog, di ba? Yes, oo. In spite na Ilocano kami. Yeah. So maraming taong nakinig at nakarating yung message niya. Message niya. Yeah. Yan. Ang rating ni BBM eh. Dahil doon, di ba? Kahit kakamping kayelo na-impressed sa speech nila. Pero at least, marami na naman, syempre, yung mga antay, mga negas, na sabi, ay kulang. Ay, oy, yung mga kulang, ang importante at least sinabi niya yung ating flooding problems due from corruptions. Wala bang binabasa si BBM noon? Kasi narinig ko lang sa kotse yung sona eh. Panood yun. Wala Merong Minsan, Meron naman siya. may outline, gaya ko. Yeah. Oo. Pero yan ang aabangan natin no sa SONA 2026 kasi yung drowning, yung flooding natin ang tinututukan ngayon ng presidente. Yun nga ang sabi ni Architect Palafox, he emphasized that the disasters are not acts of God. Kasi They're acts ayan, of men. makasalanan kayo, ang Diyos nagagalit. But failures daw of leadership and neglect. It's sins of omniscience, sabi niya. Because solutions exist but are continuously ignored. Diba? So parang deadma. Ganon. So nagkaroon pala ng 145 formal recommendations si Architect Palafox to multiple presidents including PBBM. Pero Metro Manila remains largely unprepared kasi hindi naman sila nakikinig. Ito pa yun. Kasi sa Europe, especially I'll talk about Denmark, hindi ka pwede mag-open ng mga buildings or isang community kung hindi mo ibabalanse ang ecosystem. Dapat may mga lupa ka pa rin, may mga grass pa rin, para yung tubig nga naman ma-absorb pag umulan. Kasi ito saturated na puro semento, saan pupunta yung tubig? Yes, Yeah. dapat butasan nila. Gaya sa Japan, binubutasan nila. Kahit butasan nila, yung ating basin, catch basin, hindi niya makatch rin pa rin. Pero I think it's the realization na kailangan we should start thinking of the common good, not the personal good lang. So when you put up a project, you think of the implications from the effect on the environment, effect on other people. Kaya lang, alam mo, we're a poor country and our priorities are short-term. Ano ba yung short-term? Food, shelter, clothing. Yan ang immediate needs natin eh. Kaya maganda yung comment ni President na while he's doing what needs to be done in the short term, he's also laying the foundations for the future. In other words, nag-i-invest siya. All these investments for the long term, probably we will not see it in our lifetime. I'm sure our children and our children's children Yeah. will benefit. Gusto ko yung siya na yung magko-control sa mga projects na yan. Diba? Pero sabi rin dito, yung ating Sierra Madre, hindi natin tinitake seriously ha. Kalbo na pula no yung Rizal. Nakita ko yung top overview niya. Dahil dyan sa logging and mining, sabi rin ni Architect Palafox, sabi niya dito, while the memes of, he laments how despite repeated calamities, the same poor planning continues, while the memes of Sierra Madre watershed protection declare it and there should be a permanent, matagal na sabi niya, protected zone and stop illegal logging and mining. Kalbo na nga talaga. Wala nang illegal lagi ngayon. Wala nang trees to lag. Hindi, at saka meron dapat daw mag-deploy ng mga armed forest rangers. Nung pumunta tayo ng Bulacan, doon ka ba? Na, di ba, doon ako sa ambulansya ng mga rangers. Doon ako Nasa nahiga. Isabela ako nun eh. Wala.
But anyway, nagsumbong sa akin yung mga rangers na nakikipagbarilan sila sa mga armed loggers. Illegal loggers. Illegal loggers. Bulacan yun So sir, dapat alamin nyo yan, President. Sino yung mga illegal loggers dyan sa Bulacan? There has Dyan to sa be- Rizal. There has to be a serious program to address these issues. Kasi tayo, even yung ating national greening program, after the photo ops, wala na nakalimutan na yung tinanim So ang survival rate is very low. Alam mo, I just want to mention sa Makati, masaya ako na yung Triangle, Ayala Triangle, may park dati. Yung apo ko nga, nakapaglaro pa ng soccer kami doon. Naglalaro na. kami ng soccer. Tinayo na naman ng building. Sama ng loob ko. Sabi ko, ano ba yan? Kaya yung peninsula, minsan, di ba, nagkakaroon ng mini floodings doon. Yeah. So yun, our president gusto niya i-implement magkaroon tayo ng mga palaruan, Recreation. recreation. Pero I mean lands, we have to keep some lands in the city. Yeah. Huwag nating sementuhin lahat. Yeah. That's right. Diba? Pero ang maganda sa approach ni President ngayon, nag-shift siya from macro to micro. Yeah. In-address niya yung mga issues on the ground na madaling maramdaman ng tao. Yes. Actually, it's so easy to do because you do a little thing better than what has happened in the past. Mararamdaman kagad nung tao. Tulad nung flooding, if this was addressed properly, we don't experience this flooding every time it rains. So, Yeah. Gaya ng sabi mo, hindi naman masyadong maraking pera. Magsimula muna sa disaster resilient urban planning. Dapat mag-enforce ang government ng no-build zones in danger areas. Correct. And also to relocate na yung lahat ng mga vulnerable communities to safe and elevated zones. Pero ang tigas kasi ng ulo natin Pag walang ulan, andun lahat sila. Pero may new project ang ating administration. Gagawa na sila ng evacuation center. Hindi na nila papagamit ang eskwelahan. yeah. Yan, maganda Yan ang rin maganda yan. yan. Oo. Oo. Pero saan daw? Nag-umpisa na? Siyempre, galing yan sa mga LGUs dapat na projects. No, instead na sports complex, Yeah. nagawa pa sila ng malalaking sports complex. Gawa na As lang sila yung disaster parang condominium ng DMCA, maliliit. Pero kung ma-address yung root cause ng problem, Oo. we don't need evacuation centers. Correct. Yes. Yun nga yung spillways kailangan talaga coming from the mountain. Tapos please, wag na silang mag-mining. Marami bang kita ang Pilipinas being an Mining? economist sa Yes. mining? Yes. That's right. Yes. That's mine. Right. Yun talaga, joking aside. Malaki ba ang kita ng gobyerno? Of course, when they put a pause on mining, we suffered a lot from the income that we used to generate. I'm glad that they reopen because the metals Yeah. that we Diba get. lagi na sa bulletin yan? Yeah, Pero ang daming suffering. Pumunta ako noon kasi nag-aggregate business din ako. So pumunta ako Bataan area, yung malapit sa Angeles na may mga port doon kasi siyempre para mabilis yung aggregate mabenta. Yung mga riverbeds doon. no, kasi Patay na, wala nang tubig. ang Tas- ginagawa kasi ng miners, they are not cognizant of the negative and adverse effects after they mine the place. Kaya because of my bamboo advocacy, I was able to look at this more closely on the ground. Minandate ka ng former administration na pag nagmamine ka, yung mine site mo na Ibalik iniwan mo, magtanim ka doon. Oo. You regenerate Yeah. life in those areas. Dapat ibalik ko lang yung soil pag na-mine mo na yung parte na yun, di ba? Yes, correct. So, alam mo dyan, Bataan ba yun? Saan ba yun? Basta somewhere in Bataan, yung para sa nickel mining. Nickel mining. Grabe, ang kalbo na. Kalahati na lang yung mga bundok. Tapos lupa na. Ito talagang nag-erode yan pag tag-ulan. Tapos, hindi lang yung mining, yung mga aggregate miners, kumukuha ng mga black sand, mga ganyan. Wala, nasisira na rin yung mga riverbeds natin. Dapat limitahan niya mga ganyang Pero Correct. in fairness, the big ones, they really are responsible. They reforested the areas before they abandoned it. At saka ang nagbibigay ng mga lisensya, mga LGUs din sa mga lugar na yan DNR. So, dapat siguro
President, spot check mo via DNR kung ano na yung mga nangyayari sa kanilang mga lugar at kung ano na yung mga nasisira nila na natural resources. So anong tawag doon? Magbigay ng check and balance? Check and balance. O yung checkin mo kung ano na yung status ng isang probinsya mo. Ano ba yung mga nasira mo? Ano ba yung mga pinagpeperahan ng mga Yeah. LGU mo o yung mga taong mayayaman dyan na may mga army na sinisira nila na yung mga trees, you know, or whatever, no? O kaya minsan yung mga rice fields ginagawa ng komunidad ngayon. Yeah. They build communities. Hindi dapat No, ginagawa. they build golf courses. And golf courses. At least ang golf course may lupa. Oops. Okay lang yun. Hindi ibalik sa rice. What do you think? I mean, No, I no, prefer I- golf courses than mga cemented communities. Yeah. I think that was addressed already when there was a proliferation of golf courses, converting rice lands to subdivisions and the like. And I think the immediate impact of that is sa production, food production. Nagkulang tayo ng Oo. food. There are also programs, and I think OM, yung ating movement dito is also cognizant. Kaya yung projects niya, like yung urban gardening, no? Yung planting cash crops in your backyards. Pero small scale lang ito. We really have to address the problem in a big scale to really realize positive benefits. Yung vertical gardening na yan. Yes, yes. Alam mo, when it was raining, nakakuha ako ng maraming kamote, leaves. Ginawa ko ensalada. At least nakakain ako ng 3 araw nun na may gulay ako at delata. Kaya pala you're glowing. Aba, ikaw nga yung glowing. But anyway, so ayan, anong ba bang masasabi ninyo? Anong mga issue na dapat iparating kay President o sa ating mga administration? Sa akin bawa ako nakatira ako dati sa Antipolo. Yung mga bahay doon, normally ang mga villages, dapat may space talagang i-implement na magkaroon ng konting, may puno na lagyan. Para sa akin yung lagyan ng puno bawat bahay. Daan yun, yung bata kami, ganyan you had to plant a tree. Yeah. Dapat meron kang sariling tree nung elementary pa ako. Way back 70s. Anyway, so yung environment and Sierra Madre protection, importante. Pero doon sa mga 1 million trees, di ba, napaka-popular yung planting trees Ito in the kasama natin si Sir Mark, di ba? Nag-tree planting ka Yes, sa doon sa Antipolo. sa Kanumay. Kanumay Yeah. Antipolo, yes. Pero doon sa atin, ceremonial daw ito, puro ceremonial purposes. Ano nangyari sa mga tinanim nyo? Buhay na ba sila? Yun ang hindi ko alam. After the photo ops nga, O, di ba? Parang Yun regalo natin kay President ng birthday niya. Pero ano nangyari doon sa mga tinanim natin na pinagpaguran natin? September yun, 2023 ata yun, di ba? Oo, Yeah. 14. Buong Sierra Madre yun. Kasi Oo. Na-assign ako sa Isabela, si Alma sa Nueva Vizcaya, ikaw sa Bulacan. Kayo naman sa Kanumay Antipolo, di Pero ba? ano nangyari na hindi na accounted for? Ano nangyari doon? Kaya dapat hindi ceremonial lang. Dapat talaga. Kahit 10 lang, basta alagaan na andun pa rin. Di ba? Hindi yung, nakapagtanim kami ng million trees. Sabi ko, pero ano? Inalagaan nyo ba? Pinapakan lang yung tinanim natin no? Hindi naman. At nasa bundok talaga yon. Inakyat namin Pero yun. mahal din kasi ang magbayad sa mga titingin. Yeah, I plant bamboo. really? Oo, bamboo ang pinili ko that time Yeah. Very good. O sa mga mining po, sir, sa mga administration ni PBBM, magkaroon na lang tayo ng integrate daw satellite monitoring community. Tapos encourage sa mga whistleblowers, incentives, and military-backed enforcement. Yeah? So yan ang mga campaign natin against bad miners. Pero as usual, our problem, we have very good plans. Yan, nilatag ni Presidente, kung ano yung gusto niyang makita. After the SONA, sino yung pick up and implement? Sino yung sinabi niya? magpapatuloy? Sino yung Yun na nga. magpapatuloy? Sino yung magpapagawa?
sino yung magmo-monitor kung yung sinabi niya Yan nagawa ang ba? dapat trabaho ng LGU. Ang Yes. dami nila, from congressman to councilors, barangays, tapos yung mga constituents nila. Dapat bigyan sila ng sarili na lang patriotic duties. Pero maganda yung sinabi niya na i-ask people to conduct assessments, Yes. sabihin ng report. Correct. Ang na-discover niya, check balance. It was very revealing what he discovered, and I think by taking action dun sa nakita niya, tulad yung mga wrong designs of infrastructure, matagal gawin, malaking pera ang nilagay dyan. Yeah. Pagkatapos, after a few days or weeks, nag-collapse yung bridge. Nakulong na ba yung gumawa niya? Hindi yan tama. Tama. Yes. Yan dapat yung mga Sabi nga nila, kinukulong eh. do it right the first time around Yes. para hindi magastos. Eh yung nga sabi nga niya, alam naman natin na 20% kay Kwan, 10% kay Kwan. Kaya- Ilang percent na lang natira dun sa project. 10% na lang naiwan sa project. Can you imagine what Diba? kind of bridge can you build Correct. with that? No? I think yung minention niya, those are just a few. You go around the country, it's the same, no? Tatayo sila ng overpass. Tapos, matagal nilang ginawa. And then, after binuksan, nagka-crack. Oo. Tapos, it takes even much longer to repair. Yes. So, I know, I traveled. Go to It's Iloilo. better to do it the first time kahit mahal, no? Yes. correct. Kasi to do it Yan again. na nga yung kanta na Bridge Over Troubled Water. Kumisar ka, may bridge, walang water. Oy, meron akong nakausap doon sa, I don't want to say na, sabihin na lang, may naman kunan ng pera sa Cebuana, nagpapalit ako ng GCash. Yung anti-corruption drive in Congress, LGUs, and departments ng Pilipinas. Sabi nila, dapat magkaroon ng LGU performance, yun ang sinasabi ko, audits. Yeah. Yung link budget releases, yung mga na i-release ng mga budgets, dapat may clean audits. Saan talaga napunta at magkano, and measurable progress and local development Oo plans. nga, dapat may ano Diba? yan. May mga award dapat ang LGU. O di magkakaroon na naman ng Para bagong mga pagandahan. empleyado ang Malacanang. Oo. Yung mga auditor on projects. Yes. Mag-apply tayo, Ana. Pagandahan ng gawa, ano? What do you think in that? Maganda, di ba? Yeah. I think for every project, there should be a post-audit. Para tama ba yung ginasta? Yeah. Tama ba yung timing na promise delivery? Tama. At saka sino talaga yung nakinabang? Yes. Di ba? Marami yung... We do it all the time in private corporations, di ba? Kasi we are responsible to our stakeholders. Kasi meron kayong sasahuran at saka yung tax Yes. pa. Yes, exactly. Kaya dapat naka-audit properly, di ba? Yeah. So, yan, transparency, full transparency, di ba? Na law that requires real-time online posting. Tama yung sinabi ni PBBM na isusulat na niya daw lahat sa website yung mga projects ng mga flood controls lalo na, di ba? So, dapat hindi lang sa flood controls, lahat ng projects. Yeah, pwede na nga daw tayo mangialam na mamamayan kung ano na ang mga ginagawa sa mga projects ng gobyerno. Paano ba mag-report Para anonymous? tayo ngayon, nangingialam na tayo ngayon. Oh, nangingialam na ang kamusta ka. Hindi, nagre-recommend lang tayo. Recommend. Personal Suggestions. recommendations and suggestions Oo. lang tayo, di ba? And we are not judging anything. Yes. Yung kung ano lang yung nakikita natin, nararamdaman. Kasi nagtanong-tanong ako sa mga guards namin, mga grab drivers na nakakaupuan ko. Tapos doon nga, nung nag-Gcash out ako, marami doon nag-aantay. So nagtanong na rin, ano masasabi po niyo sa mga ganun? Sabi niya, ay, meron din pala isa pa. Yung pamimigay ng pera. Yung poverty reduction and food security, 'di ba? Yung tupad, AIX, sabi nila, "Ma'am, dapat yung mga tupad na 'yan." O kaya at saka yung AKAP, di naman kami nakakuha kahit below poverty kami. Sana i-register talaga ng barangay at walang favoritism na kilala nila yung tao. Ang barangay kapitan dapat alam, 'di ba? Bibisitahin ka nga kayo sa Makati eh. Hindi nila ibibigay yung Iba-iba ang natatanggap ng tao. yung ID namin pag hindi ka binisita sa bahay. Pero alam mo ako, Parang namimili sila. Pipiliin lang ng mga naka-assign ng LGUs kung sino yung mga bibigyan nila. Siyempre,
Diba? Diba, kung sino yung pamilya mo, Pero- unahin mo muna. Yeah. May ginawa ang gobyerno ngayon yung eGov PH. Diba? Pwede na dun. Pwede na bigyan ng mga tao dun ng ayuda. Kasi andun na yung mga details natin eh. Saan? Sa eGov PH. Pati yung PhilHealth ko, nakita ko doon, nandun na agad yung record ko lahat. Pati kung ilan na yung binayaran months ko sa sa PhilHealth. Andun lahat, travels. Pati lahat. yung national ID, di ba? Andun na rin yung mga particulars Yes, mo. nandun na lahat. Kaya mag-download na kayo ng Ego PH. Ano ang pangalan? Ego. Ego. Parang eGov. GOV. government. GOV. Yes. Dot Yun yung PH. sinasabi ni Presidente na digitalize na ang pagtulong ngayon sa mga mamamayang Pilipino dahil doon andun din yung yakap na sinasabi nila na libre ang consultation at hospitals mo. Ito yung napansin ko. Di ba yung kapatid ko, PWD, never na nakatanggap siya ng tulong. Pagpupunta ako sa aming MSWD, Makati, wala daw pang tulong ganun para sa PWD. Sila dapat ang binibigyan ng Yeah. akap. Yung tunay na PWD, wag yung PWD, hindi ka lang nakakabasa masyado sa malayo. Nasa yan, Wala LGUs. nang yakap. Walang yakap, wala pa yakap. Hindi, hawak ng Yeah. congressman namin. Pupunta daw kami pipila. Alam mo ba yung pila? Buong mag-araw ka mamila. WD nga, ba't pipila pa? Dapat matik na yan. Diba? Pero You have to try to apply sa eGov doon sa kanyang PWD. Di pupunta na meron talaga po ako doon. sa DSWD ng Makati. Yeah. Sabihin ko, ano na ang problema? Dapat yung mga PWD na hindi nakakapagtrabaho, yun talaga ang bibigyan. Huwag yung may mga paa pa, nakakabasa pa. Kasi mga PWD ngayon, hindi ka lang makabasa sa malayo, meron ka lang impairment sa mata, Sa Pasig PWD ka kasi, na. sa Pasig City, once you are senior or PWD, Yan ang naka-record unahin. na, parang automatic, every 2 months ba yun, Alma? Basta meron silang monthly May natatanggap. akap ba? Yes. Nakatanggap ba kayo ng akap? Hindi akap yun. Sa Yeah. City Hall yun ng Pero alam Pasig. ko, hawak ng congressman namin nun. Pero pipila kami doon sa office. pero ako yung mga support ng ganyan, yung pagbibigay ng ayuda, okay lang yan. Pero maganda rin yung programa ni Presidente, doon sa first part of his speech, sabi niya, jobs. Ang Ayun. secret talaga is to provide jobs. Job Provide creation. the income and purchasing power sa mga tao para hindi sila umasa dyan sa ayuda po. ayuda. O nakapila ka. Imbis na nakapila ka kung nag-car wash ka ba, baka kumita ka pa ng 300, 500 pesos. Meron ka ng... May magandang project ang Pasay. Ang tawag doon, Grid Jobs Program. Yung masahista ko, makukuha mo yung tupad na pera mo na 10,000 pag nagtanim ka doon sa naatasang lugar na magtanim ka ng mga vegetables. Pag nakumpleto mo yung mga seeds mo at lumaki na sila, saka mo palang makuha yung 10,000 mo. O, di ba maganda yung ganun? O kaya, okay, tumulong ka maglinis ng drainage. Huwag yung pa-picture lang. Talagang linisan mo yung drainage na yan. At dapat araw-araw po, mga kabarangay dyan, maglinis po kayo ng drainage nyo. Sa San Miguel, I'm very proud. Every day nililinis ang mga drainage system namin. Kaya kahit yung City Hall, katabi namin, ay bahana, kami hindi. Ang maganda dyan, huwag kang magkalat in the first place. Yeah. Para wala kang kailangan linisin. Okay. Like I recently came from Japan. Wala kang makikitang garbage cans sa public except in specific places. Kasi yung garbage nila, pag magtatapon, nilalagay sa bulsa nila and they wait till they get back home. Doon lang itatapon dun sa kanilang garbage can. Dito, nagdadrive ka sa EDSA. Makikita mo, tatapon ng bote, nagpapatapon Cigarette ng butts, wrappers. little wrappers. Oh, Simula talaga. Sa atin, di ba? Gusto nyo ba na babalik sa bahay ninyo pag may floods, yung mga tinatapon natin? At saka yung basurahan dapat kinukolekta rin. Yan pang isang bagay na nagkaroon tayo ng flooding kasi ang daming saksakang basura sa labas, hindi kinukolekta araw-araw. Yan, importante po, dapat kada barangay and syudad, merong magkukolekt ng mga basura ng mga tao. Di ba? Maganda sa speech ni Presidente, while he mentioned the problems, he spent more time on the solutions rather Yes. than on the problems. So, yan. Kailangan lang somebody will pick it up from there, no? And I think
I want to address the LGU executives. The best implementation of those solutions are at the barangay levels. Yeah, True. dapat nagsisimula sa Oo, barangay. may 5 million sila, di ba? Pesos. Okay. So, gusto nyong magbigay ng recommendation? Nakikinig ang Malacanang Presidential Communication Office. Let's Mapapanood from, nila to. Mag-start tayo kay kay Mark Lester. Oh, yung gusto mong recommendation sa syudad mo, gusto mong lumaban uli na mayor or governor next time? Yeah, I'm 2028. planning to run for congressman this coming 2028 national election. Ah, guling. So anong gusto mong iparating? Doon lang sa community sa probinsya mo muna. Anong gusto mong mangyari? Siguro, unang-una, trabaho. And then, Paano magbigay ng trabaho? ano siguro, Yung tourism nyo. mga head doon, kukonek sila sa iba't ibang agency o company. Kung marami silang mga kakilalang leader doon o owner ng agency o company, yung graduates, matik na merong trabaho. Kaya, So yun para anong mapabilis. gagawin mo pag maging congressman ka doon? Marami. More improvement. Ganon. Na? Transformation. Yung dapat i-improve natin. Yung dapat Tourism. Yes, yun lahat. Tourism, Yan, kasi magkakaroon kayo ng infrastructure. pera dyan. Yeah, about, Yung agriculture nyo. yes, agriculture. Ano Kasi- yung main production nyo doon? Yeah, fishing and agriculture, yeah. Fish. Fish. Rice din o ano pa? Yes, meron ding mga rice Pero field doon, fish marami, mostly, yeah. di ba? Mga daing, ang sarap kayang i-export yan. Yes, Di pwede, ba? oo. Ayoko lang dahil. Minsan wala ng tuyo. Alam mo bang mahal-mahal like ng tuyo? Daing. Daing at tuyo. Alam mo magandang negosyo yan. Ilagay mo, ibote mo sa olive oil yung mga niluto nyo na tuyo. Kasi you can preserve that without putting them in olive oil. Tapos, di ba yung mga gourmet tuyo? Yes, Ang mahal-mahal kaya 250 na ngayon. We have more than 10 Yan, million. maganda yan na job. Livelihood. healthy Maganda pa. sa kanya. Magnegosyo sila, di ba? We have more than 10 million overseas workers. Sa place niya, Can you pwede- imagine if you're able to supply them with those products? Yun ang hinahanap nila doon yung what they missed in the Philippines. O yan, yung mga bottled local products. Oo. Ayun, 10 yung minutes left. 5 minutes left. So, yung fisheries nila na bigyan pa ng gobyerno ng magkaroon ng industrial fishing sa Yes, lugar yeah. ninyo. Tapos may ready-made buyers na. Mga Japan, bumibili ng mga kung ano yung mga binebenta nyo yun. doon. Even Europe loves lobsters. Ang daming malalaking lobsters doon, di ba? Mga eels, mga ganyan. Ang Japan, ma-favorite nila yan. Ang mahal-mahal yan. How about you, Conrad? I can't wait till I become president because if I were the president, I know exactly what to do. We can just look at the basics, no? Kasi dyan tayo in shortage. Food, I think the supply of food is very important. And I also heard the president talk about health and wellness, mental health, mental Yeah. wellness sa mga bata, lalo na sa mga seniors like me. We need to be mentally prepared instead of being mentally challenged to face the day-to-day problems of the country, I think he also mentioned about job creation. Job creation is the secret to expanding the purchasing power ng tao. Kasi kung wala kang pera, mambili mo. Correct, di ba? Diba? So, it's a supply and demand situation na At sinasabi saka niya. paki-extend po. 60 years old, pwede pang magtrabaho. Yes. Kasi when I was applying, pasang-pasa ako. Akala nila, 56, yung pala 65. Hanggang 56 years old lang daw. Ako, I'm 74, I'm still working. So, Di ba? they should really Kasi- allow... Age limit. Hindi lang yun. The new 40s is 60s. Di ba? Yung mga 60 years old, 40 na ang equivalent doon. Anyway, yung agri-value chain support, very, very important yung sinabi mo. Yes. Dapat yes. ma-subsidize ng small farmers and fisher folk with equipment. Yeah. Di ba? And irrigation para sa mga farmers. I think he also mentioned about using technology Correct. to Modern. increase productivity. No? I think he was talking of disseminating People. seedlings, Yes. hybrid. Yes. I think he particularly mentioned about coconut, no?
Kasi dito, ang coconut natin, 40 years old, ang liliit na nung bunga. Mm. And I think it was thinking of disseminating the breed from other countries na they're more productive. At Instead of, matuto tayo sa Israel. yes. Dapat magpadala tayo ng lahat mga agriculturists natin, mga students natin doon mag-PhD. Oo. Kasi ang galing ng agriculture ng Israel. They are number one. Imagine Rakis and Sandy nagkaroon ng they can plant and they can produce any kind of vegetable and fruits. Ang problema kasi sa atin, ayaw nang bumalik pagkatapos ng schooling nila, ayaw nang bumalik sa farm. Ayaw na nila maging magsasaka. Ayan, gusto ko na ngayon. I will be a gentlewoman Kasi pag farmer. magsasaka, farmer. dito sa Pilipinas, pag magsasaka ka, mahirap ka. Yeah. Unlike Hindi sa na ibang ngayon. bansa, pag magsasaka ka, uy, mayaman ka, magsasaka. Hasyendero ang Oo. tawag dyan. Yes. Anyway, Pain sila ang eh. ganda naman ng ating topic. Parang ang dami pa rin. Pero I mean, kudos and I appreciate President Marcos Jr. na talagang na-open yung eyes niya sa corruption na nangyayari kaya maraming hindi natatapos na programa niya rin na gusto niyang iparating sa mamamayan, di ba? Anyway, so thank you so much. So dapat may continuity dito. Thank you. Conrad. Ay, Yeah, thank we you. have a continuous of this episode. Yeah. So, Thank you so much. Thank you. partner. Thank you, Balik kayo ulit. partner. Yes. thank you, sir. ma'am. Ayan. Ngayon, pasalamatan natin, syempre, ang ating mga staff dito sa ating bagong Pilipinas studio. Of course, ating technical director na si Mark Maban and Jason Alivio. Ayan po, si Jomer Ispalana and Jomer Baris. And of course, si Joseph. And then si Sikat na sila. Miss Jillian Pascual, ang Yung ating ating program director. director. Andito siya ngayon. And, At saka si Miss Alicia, of and course. then, of course, Alicia Avila. Ayan, marami pong salamat sa inyo. And thank you so much kay Conrad. Sir Conrad, Dr. Conrad, PhD in Business administration. Business Administration and and ating our upcoming congressman ng Misamis Occidental. Yes. Mr. Mark Lester Malandaya. Ayan, And thank of you. course, thank you so much, Philippines! Bye-bye. Ayan, Next thank you. time. Thank you.